Anong ginagawa natin sa tiwalang ito? Kaya po mga kapatid ko, kay Kristo suriin natin ating sarili dahil kadalasan po hindi po natin iniingatan ang tiwala na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Bagkus, maraming beses sa buhay natin, pinipili pa nating magkasala. Kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang pinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ginawa ng tagapagtanim halos lahat ng ikabubuti ng kanyang ubasan. Subalit, namunga pa rin ito ng ubas na ligaw. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisa ng bato at saka tinamnan ng nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar.
Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya ng kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayong mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas, sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawa. Di ko babawasin ang sangat dahong labi. Ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas sa kaitinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao mo'y palayasin, hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, nilululay itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, pinalakas. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagsiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Tinuturuan tayo ni San Pablo na manalangin na may pasasalamat sa Diyos. Binibigyan niya rin tayo ng gabay ukol sa mga bagay na dapat nating hangarin at mga dapat talikdan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan
sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhang tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayoy, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasamang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit, sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit, nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila. Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy ka ba? Happy lang? Nagkape na? Hindi pa? May pinaglalaanan siguro yung sikmura mo. Kaya hindi ka pa nagkape ngayon. Ano? Imbitado ba kaming lahat? Binibiro ko itong lecom natin, ang lectors and commentators natin, ministry, dahil meron silang pagtitipon ngayon, no? At meron silang pagsalusaluhan daw. Oh. Diba? Kaya tinatanong ko kung imbitado ba kaming lahat. Sabi nila, ako lang daw. Okay. They're happy together, we should be happy together. Di po ba? We belong together like the blue sky or summer day. We belong together. Parang hindi nyo alam ang kanta na yan. Ha? Uy, hindi luma ang kanta na yan, ha? Bago yung kanta na yan. So, we belong together. Oh, mas mabuti siguro. We are the world. Ha? We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Okay. It's good to belong to a group. It's good to belong to someone. It's good na masasabi natin bang hindi tayo nag-iisa lang, but isang team tayo. Di po ba? Pero sa isang team po ay meron tayong mga tungkulin. Meron tayong mga responsibilities. Yan nga lang kung minsan, yung mga responsibilities natin, hindi nagagampanan ng maayos. Kaya nga, kadalasan po nagkakaroon tayo ng mga sigalot, nagkakaroon tayo ng mga problema, nagkakaroon tayo ng away-away, kung minsan mayroon pang inggitan. Ano po? No? Sa isang grupo, sasabihin natin, mayroon bang grupo na 100% mapayapa? Wala, no? Meron talagang kunti, no? Kahit at least, no? 1%. At least 1% meron. Kung minsan nga ay 80% pa. Oo. Kaya kung minsan mahirap talaga yung meron tayong objective na gusto nating gawin, pero hindi natin kaagad-agad ma-achieve yun dahil ang dami-daming mga hadlang, no? Para magkaroon tayo ng tinatawag natin talagang unity. Di ba? Sa loob ng bahay nga natin, kung titingnan natin, parehas lang naman pinapakain natin sa mga anak natin. Ano? Pare-pareho lang naman pinapainom sa kanila, no? Pero bakit iba-iba sila ng ugali? Bakit iba-iba sila ng pagtingin? Bakit iba-iba sila ng pag-iisip, no? Minsan nga sinasabi natin, no, pareho lang naman itong mga sinasabi ko sa kanila. Pare-pareho lang naman itong mga pinagagawa ko sa kanila, pero bakit iba-iba? No? Because sabi nga natin, we are different from each other, no? Kaya kailangan naman natin gawin dito ay magkaroon tayo ng team building, no? So mga team building tayo, di ba? Sa pamilya dapat meron din kayong team building. Hindi lang yung sa organisasyon. Ano bang ginagawang team building ng isang pamilya? Kain. Number 1 ay kain. Basta may kainan, parang sinasabi team building na, di ba? Kasi merong in charge sa pagluluto, merong in charge sa paghugas ng pinggan, merong in charge sa pag-aayos ng table, no? Merong in charge sa entertainment, di ba? Merong in charge sa magluluto ng dessert, no? O kung ano-ano pa. So, it's also a team building. Pero sa pamilya natin, sa kasalukuyan, anong team building ang nangyayari sa atin? Lalabas daw, punta ng restaurant dahil family bonding. Pagdating sa restaurant, unang itatanong, ano po ang password? No? So, kanya-kanya ng cellphone, no? Kanya-kanya ng cellphone, hindi na nag-uusap, doon na lahat sa cellphone. So, anong klaseng team building yan? Anong klaseng bonding yan? Kadalasan po, nawawala na yan. No? So sa isang team po, hindi lang po ibig sabihin na lumabas kayo sabay-sabay. Hindi lang po na nanirahan kayo sa isang bahay.
Hindi lang po dahil you work together, no? Or you are together, no? Sabihin natin. Pero kailangan sa isang team, may tatlong bagay na napaka-importante po na dapat nating alalahanin. Ha? Tatlo lang siya ibibigay ko sa inyo. Alam ko po, alam na ninyo to, no? So, just to remind yourself. Ha? Just to remind yourself. Lagi ko rin itong nire-remind yung sarili ko tungkol dito. Mas marami pa sigurong iba, pero ito lang, tatlo na ito, tingnan natin kung papasa na tayo. Ano? Unang-una po, di ba sinabi ko na, we are all different from each other. Iba-iba tayo ng talento, iba-iba tayo ng personalities, iba-iba tayo ng kakayahan, sabihin natin. So dapat mayroon tayo respeto sa isa't isa. No? Dapat mayroon tayong respeto sa isa't isa. May mga tungkulin tayong ginagampanan, irespeto natin ang bawat tungkulin na iyan. No? Kung anong tungkulin ng isang coordinator, ng isang president, ng vice president, ng secretary, ng treasurer, no? At iba pa, no? Kailangan respetuhin natin yan. Ibigay natin sa kanya ang kanyang tungkulin. Hayaan naman natin siyang gampanan ang kanyang tungkulin. So, respeto. Iba-iba tayo ng kakayahan. Kaya kung ano yung kunti o maliit, minsan sinasabi kasi natin, no, maliit lang naman yung makontribute ko. Kunti lang na yung makontribute ko, parang nakakaya. Hindi na siguro ako tutuloy. Hindi na lang siguro ako tutulong dahil kunti lang yung sa akin. If we keep on comparing ourselves with others, then may kamatay na sabihin natin, wala nga akong silbi. Meron ka bang nasa pagsabihan na walang silbi? Sa grupo halimbawa, no? Sa grupo halimbawa, may nasabihan ka ba, wala ka namang ambag, wala kang silbi. Di ba? Minsan sa organization natin, sa mga ministries natin, sa pamilya. Minsan ang magkapatid nag-aaway-aaway. Ano bang naiambag mo sa pamilya? Wala naman, di ba? Wala kang silbi sa pamilya. Pag sinabihan kang wala kang silbi, anong ibig sabihin yan? Mabuti pa nga yung basura, may silbi pa. Di ba? Yung basura nga, di ba? Siniseparate natin yan dahil meron sila mga purposes pa yan sa buhay. Kahit basura, may silbi pa. Pero pag sinabing walang silbi, yung bang you have no right to exist in this world. Parang wala kang karapatang mabuhay sa mundong ito. So mahirap yan. Never na sabihin natin sa isang taong wala siyang silbi. Dahil ang ating Panginoon ay namatay para sa Kanya. Ang ating Panginoon ay nagmamahal sa Kanya. So bawat isa po may silbi. Bawat isa po ay may karapatang mabuhay sa mundong ito. Bigyan lang natin ng pagkakataon ang bawat isa. So, respeto sa bawat isa. Pangalawa po, yung tanong ko kanina sa inyo, nung simula pa lang, tiningnan mo yung katabi mo? Inusisa mo ba masyado yung katabi mo? Dahil itong pangalawa ay napaka-importante. Yung tiwala. No? Pag wala tayong tiwala sa isa't isa, it's impossible to be united together. It's impossible to be happy together. It's impossible to work together kung wala tayong tiwala sa isa't isa. No? So yung tiwala, yung trust na yan, mga kapatid, iyan po ay nagpapasibol, no, ng napakagandang pagsasamahan. At iyan po ay lagi nating sinasabi, no, na I'm secured dahil may tiwala ako sa aking kapwa. Lagi ko po itong naalala noong nandun pa po ako sa Brazil. Nagsimba po ako sa napakalaking simbahan sa Rio de Janeiro. Ang simbahan na yan ay, ang patron saint nila ay Saint Joseph. Life size o higante yata. Mas malaki pa sa akin yung image ni Saint Joseph. Tapos ang misa nila doon alas 12 ng hapon, no? So 12 o'clock makita mo napupuno ang simbahan. Halos lahat yata nagtatrabaho sa lugar na yon, alas 12 pumupunta sa simbahan nagsisimba. So nagsimba po ako, no?
upo ako doon sa medyo middle aisle. Nung time na naluluhod, meron pong sa unahan ko, nung time na naluluhod for the consecration, yung babae lumuhod. Iniwan niya ang kanyang bag sa kanyang likuran, sa kanyang upuan. Lumuhod din ako. Di siyempre sa harap ko yung bag. Naalala ng babae na yung bag niya sa likod. Tumingin ba naman siya sa likod? Kita niya yung pagmumukha ng isang Pinoy. Siguro inisip niya, alien to. Stranger to. O usually doon, pag medyo singkit na mata, hapon ka agad ang tawag nila. Hapon tong hapon tong sa likod ko. Alam po ninyo, I was surprised dahil hindi niya kinuha ang kanyang bag. So, naganon ako. Sabi ko, wow. Kasi, when you are in Brazil, kung pupunta po kayo sa Brazil, lalong-lalo na po sa Rio de Janeiro, no? Sobra pa sa Cebu. No? Sobra pa sa Cebu. Huwag na huwag niyong iwanan ang mga gamit ninyo o kahit na hawak-hawak pa ninyo, huwag po ninyong ipakita sa ibang tao na mayroon kayong valuable things na hawak ninyo. Lalong-lalo yung iPhone. Never po kayong gagamit ng iPhone habang kayo naglalakad doon. Yung bag ninyo, halimbawa, pag nakita nila, nako, foreigner to, may dollar to. No? Isipin nila kaagad yun. Madali lang po silang mag-isip. Kung ayaw mong ibigay mo ang buhay mo. No? Dahil talagang papatayin nila kayo. Ganon katindi ang Rio de Janeiro o maraming lugar doon sa Brazil. So, nung time na yun, iniwan ng babae ang bag sa likod. Tapos, tiningnan niya ako, hindi niya kinuha ang kanyang bag. So, ako, sabi ko, wow, may tiwala siya sa akin. May tiwala siya sa akin. That is a good experience I have. Pero mayroon din po akong bad experience sa simbahan din. Dito naman nangyari sa Pilipinas. No? Pari na po ako. Nagsimba po ako sa Quiapo. Nagsimba ako sa Quiapo. Lalaki naman yung nasa unahan ko. Lumuhod din siya for the consecration. Iniwan yung bag sa likod. Tumingin sa likod, tiningnan niya, nakita niya ang pagmumukha ko. Agad-agad kinuha niya ang kanyang bag. Sabi ko, oy, walang tiwala. Mukha ba akong magnanakaw? Mukha ba akong robber? Ganun ba, no? So, there are times, my brothers and sisters, na mayroon tayong magagandang experience na may tiwala yung isang tao. Pero mayroon din experience tayo na kadalasan kita na, ako walang tiwala sa akin to. So, kung may tiwala ang isang tao, napakaganda po ng ating samahan. Napakaganda ng ating pamumuhay. Pero kung wala kang tiwala, ang hirap mamuhay ng maayos. Diba? Sa asawa mo, may tiwala ka ba? 100%. Siya naman may tiwala sa sayo. Minsan ikaw may tiwala ka sa kanya, pero sa'yo kaya may tiwala sa sayo, no? Minsan kasi binibigyan din natin kasi kuminsan o kadalasan ang motibo, no? Para hindi magtiwala sa atin, no? So, tiwala po ay napaka-importante. Kuminsan po, ang hirap ng magtrabaho na mag-isa. Bakit? Dahil kuminsan wala tayong tiwala sa ating mga kasama. Kung minsan, pag wala tayong tiwala sa ating mga kasama, sabihin natin, ang bigat ng buhay. Pagod na ako. Ako lang mag-isa ang nagtatrabaho. Dahil wala kang tiwala sa iyong kasama o mga kasama. So, tiwala para sa matiwasay na buhay. No? Pangatlo. Ano kayo yung pangatlo? Tender care, no? Yung tender care po natin, yung malasakit natin sa isa't isa. Kanina pong umaga, na-mention ko po na itong ating simbahan, isang team po tayo dito, di po ba? No? So dapat mayroon tayong malasakit sa isa't isa.
Kayo ba'y nagsisimba lang dito dahil gusto niyo lang magsimba? Bahala na kayo dyan. Bigay ako ng 25 centavos, wala na akong pakialam sa inyo. No? Bigay ako ng 1,000, wala akong pakialam sa inyo. Bigay ako ng 10,000, bahala na kayo dyan sa buhay ninyo. Bigay ako ng 50,000, bahala kayo sa buhay ninyo. Naibigay mo na ba 50,000 mo? Hindi pa. Hindi pa pala. Okay. So, mayroon po tayong dapat malasakit sa ating simbahan. Isang team tayo. Hindi pwedeng sabihin natin, bahala ka na Fray Joel o Father Joel, ikaw ang Paris Priest dyan, wala kang pakialam sa'yo. Magtrabaho ka mag-isa mo. No? So dapat mayroon tayong yung tinatawag pa nating simbahan ko, mahal ko. Parokya ko, mahal ko. Nagbibigay tayo, iniisip mo ba na, ay, mag-e-end na yung month, may pambayad kaya ang simbahan sa Maynilad, no? May pambayad kaya ang simbahan sa Meralco? Taas pa naman ng singil ngayon ng Meralco, ano? Oo, sobra-sobra. Yung Meralco kaya may malasakit sa atin? Wala kaya? Oo, pagdasal natin, ha? Oo, na magkaroon naman ng conversion ang Meralco para magkaroon ng malasakit sa atin? Oo. Yung internet kaya? No? Lagi na lang nagrereklamo. Marami, ano ba yon? Kung ano ng internet, no? Na kailan ba kayo magigising? Kailangan na namin yung internet, no? So, kung mga ganong mga bagay, halimbawa, iniisip nyo ba, may pambayad na ba ang simbahan natin, ang parokya natin sa lahat ng ito? Yung tinatawag nating shepherding, no? Pagpapastol, pag-ingat, no? Na dapat alagaan natin. No? Iniisip mo na ba, si Father kaya may kinakain na? Ano kayang kinakain ni Father? No? Si Father, lumalaki ang tiyan. No? So, kailangan siguro pakainin ng healthy food. No? So, ganun mga bagay. O, di ba si Father, nagkakasakit na, pumapayat na. So, para siguro, baka kulang na ng vitamin si Father, kulang na ng, si Father, yan na lang laging ang sinusuot. No? Medyo kailangan na yata ng bagong damit ni Father, o ng bagong sapatos ni Father. O, di ba? Si Father nakakalbo na. No, ano kayang kailangan ni Father? So, actually, mga brothers and sisters, mga simpleng bagay po, mga simpleng bagay na makita naman natin ang malasakit natin sa isa't isa. No? Yung malasakit natin, yung pag-aalaga natin sa isa't isa. We are a team, so kailangan may malasakit tayo sa isa't isa. Sa organisasyon, sa ministries, alam ninyo ang kakayahan ng bawat isa. Huwag nating i-compare po ang sarili natin sa isa't isa. At huwag naman nating tapakan ang isa't isa. Kung minsan sabihin natin, mas marami kong naimbag kaysa sa'yo. No? Kaya ikaw, ganito dapat mong gawin. Ganyan. No? So, wag naman natin gawin yun. Sipin na lang natin, Panginoon, salamat sa kakayahan, salamat sa talento, salamat sa grasya. Ngayon, ginagawa natin ito because we want to share at ibahagi ang lahat na ito sa isa't isa. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, sundin po natin ang kagustuhan ng Diyos. We should work as a team, as kabuuan. We should think na para sa lahat ay mabuti. Hindi lang po para sa sarili natin. Ano? So as a team, kailangan natin ng respeto sa isa't isa. Kailangan natin ng tiwala sa isa't isa. At kailangan natin ng malasakit sa isa't isa. God bless all of us. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao.
Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban tayo ng Diyos, Ama, ng mga biyaya upang pagyamanin at ibahagi sa kapwa, lalo na sa mga katutubo at mga nag-ikaw sa buhay. Parangalan natin siya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at panalangin. Atin pong itugon, Ama, tinggin mo kami. Ama, tinggin mo kami. Maudawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing halimbawa sa iyong ubasan, kaya't kailangang manatiling tapat sila sa iyo at sa bayan, nang sa gayoy makapaglingkod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulungsad ng mga programang pangkapayapaan na nagtataguyod ng karapatan ng mga katutubo at mga dukha. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo kami. Mahabag nawa ang mga nang-aabuso, pumapatay sa mga katutubo at nagpapahirap sa mga mahihirap. Maihatid nawa sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo kami. Maging mga responsabling tagapangalaga nawa kami ng iyong sangnilikha, amin nawang mapagtanto ang aming mga kasalanan laban sa kalikasan at pagsisihan at tuluyang talikdan ng mga ito. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo kami. Diyos Ama, patatagin mo kami sa Espiritu Santo upang madaig namin ang aming mga kahinaan at maialay sa iyo ang aming katapatan at paglilingkod. Sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tayo pong lahat, tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal, sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay nilubong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambahayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung tunay at totoo na galing sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siya po ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang pagmamalasakit niya sa atin ang dapat nating tularan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyon. Everywhere
star. You give me strength and heart. You are there beside me, watching me for all days. God, I know that you are there. You know who I am and what I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. For all the wonders that you gave me, for all the wonders that you do, for all the things I like to take you and praise you. God, I know that you are there. You know who I am and what I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. I put my life Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sandali para sa ilang paalala. Patuloy pa rin po ang panawagan ng ating simbahan para sa ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo upang tayo ay patuloy na makatulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Para po sa mga nais na bumili ng imahe ng ating mahal na ina, bigyan ng kapayapaan at mabuting paglalakbay ng dugo, gayon din ang ating amang si San Agustin at si San Ezekiel Moreno, maaari po kayo makabili sa ating mga secular Agustinian Recollect Fraternity. Nananawagan ng ating simbahan para sa nalalapit na barangay and SK election para sa mga non-partisan individual para mag-volunteer sa ating Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Para sa mga nais na tumulong at makiisa sa ating PPCRB, mangyaring magsadya lamang po sa ating opisina. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosario, kaya't ang ating simbahan ay nagpapaalala sa lahat na tayo po bilang pamilya sa ating mga tahanan ay magdasal ng Santo Rosario. Sa nalalapit na buwan ng Nobyembre, maaari na po kayo makahingi ng sobre para sa kaluluwa at ang mga responso para sa kaluluwa ay sisimulan natin sa unang araw ng Nobyembre. Sa susunod na linggo ay maaari na po nating ihulog ang mga sobre sa ating box. Ang raffle for a cause, ang ating ticket ay nakakahalaga ng 50 pesos, ay maaaring manalo sa consolation draw na gagawin sa November 5 at sa grand raffle draw naman sa December 24, maaari po kayong manalo ng halagang 50,000 pesos
para sa ating grand prize. Sa first prize ay Condura 6.5 cubic feet refrigerator at ito po ay inverter. At sa second prize naman ay 43 inches Skyward Smart TV. At sa third prize naman ay Condura 7.5 kilogram automatic washing machine. Para po sa mga wala pang ticket, maaari po kayong bumili sa lamesa sa harapan ng ating simbahan kung saan nandoon ang ating mga Parish Pastoral Council. Ang Archdiocese of Manila ay nanawagan upang tayo ay magkaroon ng second collection kaugnay sa ipinagdiriwang nating Indigenous Peoples Sunday na may temang Katutubong Pilipino, Kapamilya sa Diyos. Ang malilikom ay ating suporta sa mga programa ng mga katutubong Pilipino sa pangunguna ng CBCP Episcopal Commission. So sa ulitin po, yung second collection natin ay para po sa mga proyekto sa ikabubuti ng ating mga katutubo. Ipapadala po natin yan sa Archdiocese. No? At yung mga ticket po, nandyan po sa labas, naghihintay po sa inyo. Ha? Kung sino yung makakuha, makapanalo ng grand prize. At every month ay mayroon po mga consolation prizes po na pwedeng mapanalunan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. So this month of October po, lalahanin natin na dedicated po para sa misyon at para sa Santo Rosario. Kaya po kaugalian po natin na magdasal lagi ng rosary. Yung bagong santo po na pinakabatang santo, no? Si Acutis, ang sabi po niya ay, the Holy Rosary is the shortest ladder to heaven. No? Pinakamaiksi daw ladder o hagdanan papunta sa langit. And alam naman natin na ang Santo Rosario ay napakapangyarihan po. Hindi naman pinaka natin na dasal ay ang ating Eucharistia. Ano? Pero yung Santo Rosario po, after the Eucharist, is very powerful to drive away demons, no, Satanas sa buhay natin. Kaya, para hindi kayo malapitan ng Satanas, magdasal po ng Rosario. O kung nandyan na siya sa inyo, magdasal ng Rosario para po paalisin siya sa buhay ninyo. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiko kayo samantalang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipakalubong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa atin nagkaloob.
mong si Jesus, puso namin ay hahandog. Ang rosaryo mo hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Busbus ka ng iwawalan, hingin ang aming kayang nagasal. Ihatid mo kami sa langit, sa Amang mapagmahal. Puso namin ay ihahandog. Ang rosaryo mo hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Busbus ka ng iwawalan, hingin ang aming kayang nagasal. Ihatid mo kami